Ayan, welcome mga ka-heart. So welcome sa ating YouTube channel, Heart of Winners. Ang YouTube na may puso. Ayan, so napakaganda ng topic natin this afternoon. But before that, ako nga pala si Jeff Amposta, ang inyong financial educator at inyong ka-heart para pag-usapan ang tungkol sa mga perang pinaghihirapan natin. Paano nga ba natin ito papalaguin? And good news kasi lahat ng topic natin ay nanggagaling dito sa ating book, which is The Secret to Saving and Building Your Future. Oh my God! Wow! Ayan, and ang topic natin today is about X-curve. So ano nga ba yung X-curve? Yan, may mga tanong ako, ka-heart. Number 1, meron ka bang financial goal? Then, number 2, paano mo ba makukuha or ma-achieve yung inyong financial goal? Alam mo ba, ka-heart, na more than 90% ng mga kababayan nating Pilipino, grabe, hindi po na-achieve yung financial goal nila. Pagdating nila sa retirement years, talagang financially struggle, financially broke. And good news, ka-heart, ituturo natin yung mga ways o mga paraan paano tayo hindi mapapabilang doon sa 90% na yun. Okay? Let's start mga ka-heart! Ayan mga ka-heart, ang topic natin ngayon ay tinatawag nating X-curve. Yan, X-curve. O, diba? Saan ka nakakita ng X na curve? Pero good news kasi dito po makikita natin kung paano natin mahihit yung ating financial goal. And yan, let's start to open the secret to saving and building our future. Yan, punta tayo sa page 22. Ayan mga ka-heart, which is ang X-curve. So napaka-importante na malaman natin ang X-curve. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang X-curve, yan, merong dalawang line. Yung isang line na tinatawag nating blue line or X na pataas or curve na pataas, ito yung money line. Then yung isang line naman natin yung pababa, which is ito yung responsibility line. Dapat ang goal natin mula sa pagkabata natin or nasa kabataang stage natin, dapat yung ating money line or yung pera or yung savings natin, unti-unti nating pinapataas habang tayo ay tumatanda. And at the same time, yung ating responsibility line, syempre, dahil bata pa tayo, napakarami nating expenses, andyan yung nag-i-start yung family natin, andyan yung education, medicine, rental, at kung ano-ano pang gastusin. Kaya napakataas pa ng ating responsibility line. But ang goal naman natin, dapat ipababa natin ang ating responsibilidad habang tayo ay tumatanda. Okay? So ulitin natin. Ang ating savings line or money line, dapat pag nagsisimula tayo, syempre wala pa tayong kita, maliit pa yung income natin, nagke-create pa lang tayo ng passive income. We are dependent on active income. Ito yung pera na nanggagaling sa ating pinaghihirapan. So dapat nag-i-start na tayo, ulitin ko, from active income, unti-unti binibuild natin yung passive income para dumadami at lumalaki ang ating money line. And sigurado ko, habang lumalaki ang money line, yung responsibility naman natin unti-unting bumababa. Yan, okay? So tanong ko sa iyo, ka-heart, anong stage na ngayon yung X-curve mo? Diba? Ikaw ba yung money line mo, yung ipon mo, yung savings mo, yung pera na nasa bulsa mo, mababa pa ba? Pero ang tanong ko sa iyo, pataas ba ang direksyon? Or yung money line mo, pababa pa rin ng pababa ng pababa? Straight, hindi man lang tumataas. May problema tayo dyan, ka-heart. Then how about your responsibility? Kung responsibility mo noon, ganito kataas, question ko sa iyo, bumababa na ba yung responsibility mo? Or ang taas-taas pa rin at napakadami pa rin ng problema natin? Good news, ka-heart, kasi ituturo natin paano natin uunti-untiing pataasin ang ating money line. Yan na. Ang una nating gagawin, ka-heart,
we need to manage. We need to think. Isipin natin talaga at tignan natin ang ating mga expenses. Question ko sa'yo, alam mo bang i-identify yung needs at saka wants mo? Yung mga kasama mo ba sa family, na monitor mo yung mga expenses? So mga ka-heart, ang unang-una mong gagawin, dapat i-monitor natin and i-reduce pababa ang ating expenses. At syempre, yung masesave mo kahit napakaliit na halaga lang. Pero lahat ng member ng family, naging habit nyo yung pagsasave ng maliit, sigurado ako unti-unti lalaki yan. Yan yung number 1 na tip. And number 2 na tips po natin, walang iba kundi ang we need to increase our income. Okay, number 1, reduce our expenses. Number 2, increase our income. So, ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng dependent sa single source of income natin. Diba? Habang tumatagal, lumalaki ang expenses natin. So, dapat ang income stream natin, hindi lang isa, kundi 2 or 3 hanggat maaari, minamaximize natin yung mga oras natin. Gumagawa tayo ng paraan paano madadagdagan ang income natin. And good news mga ka-heart, kasi dito sa atin, sa IMG, and of course, tinuturo din natin paano natin i-increase ang ating cash flow. Ayan, so, with that knowledge and information mga ka-heart, di ba? Mas madali nating pataasin unti-unti ang ating money line and uunti-unti nating pababain ang ating responsibility line. Ayan mga ka-heart, hopefully marami po kayong natutunan. And of course, para mas malaman nyo pa yung maraming details at saka yung mga information na magaganda, please, attend po tayo ng ating Zoom. It is free. Free lang po nating pinoprovide yan. Isesend po namin sa inyo yung mga link and you can see the link below para makita nyo. You can subscribe. I-monitor nyo lang po and of course, follow nyo lang yung mga link natin. Sigurado, we will provide you free Zoom webinar. Ayan mga ka-heart. So again, this is Jeff Amposa. And syempre, don't forget. Okay. Sige.